Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizen. Narito ako ngayon upang talakayin ang isang napakahalagang paksa na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin ng karamihan sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na ang pagkain ng maling uri ng karne pagkatapos ng edad 75 ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa sakit sa puso ng higit sa 60%. Ang pinakanakakatakot na bahagi nito, marami sa mga karneng ito ay kasalukuyang nasa inyong mga kusina. Maaaring mukha silang hindi nakasasama o tila malusog pa nga, ngunit lingid sa inyong kaalaman, dahan-dahan silang nagdudulot ng stress sa inyong mga bato, pamamaga sa buong katawan, at maging ng maagang pagkawala ng memorya sa bawat araw na lumilipas. Higit pa rito, may isang partikular na karne na madalas ituring na isang luho o handa sa mga espesyal na okasyon na ngayon ay ipinapayo na ng mga doktor na iwasan na ng mga senior kahit isang beses man lang sa isang linggo. Kung bahagi ito ng inyong regular na pagkain, maaaring hindi ninyo namamalayan ang pinsalang idinudulot na nito sa inyong katawan. Sa pagtalakay na ito, hindi lamang natin ibubunyag ang 3 uri ng karne na hindi dapat kailanman isama sa inyong plato, kundi ipapakita rin natin ang 3 makapangyarihang karne na makakatulong na maiwasan ang atake sa puso, mapabuti ang linaw ng pag-iisip at labanan ang mga senyales ng pagtanda mula sa loob. Ang huling item sa listahan ng ating mga dapat iwasan ay halos hindi na pag-uusap-sapan, kaya't mahalaga na manatili kayo hanggang sa dulo. Ito na marahil ang pinakamahalagang impormasyon na mapapanood ninyo ngayon kung nais ninyong manatiling malakas, may sariling kakayahan at malinaw ang isip hanggang sa inyong mga ginintuang taon. Para masiguro na hindi ninyo malilimutan ang anumang personalisadong payong pangkalusugan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-click ang bell icon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype ang numero 1 sa mga komento. Kung hindi naman, pakitype ang 0 upang malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga impormasyon para sa inyo. Simulan na natin. Ang mga pinakamasamang kalaban. 3 karne na hindi dapat nasa iyong plato paglampas ng edad 65. Una, bacon. Ang tahimik na mamamatay tao sa likod ng kalutungan. Ang bacon. Ang amoy nito tuwing umaga ay naghahatid ng pakiramdam ng init at pamilyaridad. Ang kalutungan nito ay isang pangunahing bahagi ng masarap na almusal ng linggo para sa marami sa atin. Ngunit sa likod ng masarap na lasa at alaala, ang bacon ay nagtataglay ng isang tahimik na banta sa mahabang buhay, lalo na para sa ating mga senior citizen. Hindi lamang ito isang guilty pleasure, kundi isang seryosong panganib. Sa likod ng mabangong amoy ng prinitong taba at ng kasiyasyang kalutungan nito ay nagkukubli ang isang halo ng mga mapaminsalang sangkap na direktang umaatake sa puso, utak at mga daluyan ng dugo, ang mga sistema ng katawan na pinakasensitibo sa mga katawang nagkakaedad. Ang problema sa bacon ay hindi lamang ang mataas na nilalaman nitong saturated fat na kilalang-kilala sa pagbabara ng mga ugat at pagpapataas ng masamang LDL cholesterol. Ang mas nakababahala pa ay ang mga kemikal
na preserbatibo tulad ng nitrates at nitrites na idinadagdag upang mapanatili ang kulay at lasa nito. Kapag ang mga sangkap na ito ay pumasok sa katawan, maaari silang maging nitrosamines, mga sangkap na nagdudulot ng cancer carcinogenic at iniuugnay sa kanser sa lapay, pancreas, tiyan at colon. Sa katunayan, inilagay ng World Health Organization WHO ang bacon at iba pang processed meats sa kategoryang Group 1 carcinogens. Ibig sabihin, nasa parehong kategorya ito ng panganib kasama ng asbestos at usok ng sigarilyo. Para sa mga nakatatanda na ang mga proseso ng pag-aayos ng sel sa katawan ay bumabagal na, ang pinsala ay mas mabilis na naiipon at mas mabagal na gumagaling. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang banta. Kapag ang karne ay niluluto sa mataas na temperatura tulad ng pagprito o pag-ihaw, nabubuo ang mga nakalalasong sangkap na tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGEs. Ang bacon ay partikular na mataas sa mga ito. Ang mga AGEs na ito ang nagpapabilis sa oxidative stress at pamamaga inflammation, dalawa sa mga pangunahing sanhi ng mga sakit na may kaugnayan sa edad tulad ng Alzheimer's, arthritis at sakit sa puso. Ang pamamaga ay tahimik na pumapasok sa katawan nang walang malinaw na sintomas. Pinipinsala nito ang mga daluyan ng dugo, nakakasira sa pag-iisip at nagpapalala ng pananakit ng mga kasukasuan. Ang pinakatuso sa lahat ay ang paraan kung paano tinatago ng bacon ang sakit sa likod ng kasiyahan. Ang lasa nito ay nagpapaalala ng mga masasayang sandali marahil noong kabataan o mga unang taon ng pamilya. Ngunit, ang emosyonal na kaginhawaang ito ay may kapalit na pisikal at permanenteng pinsala. Madalas nating marinig ang payo na kainin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo, ngunit ang payong ito ay nagiging isang huwad na kaibigan kapag ang kasiyahang iyon ay nagreresulta sa alta presyon, insulin resistance at paninigas ng mga ugat. Habang mas marami kang kinakaing bacon, mas nag-aambag ka sa mga kondisyon na nagnanakaw ng mga taon sa iyong buhay. Ilang piraso lamang bawat linggo ay sapat na upang magsimulang gumawa ng pagbabago sa sistematikong pamamaga at maging sa timbang. Taliwas sa iniisip ng marami, walang ligtas na dami ng processed bacon para sa mga matatandang higit sa 65. Ito ay hindi lamang hindi malusog, kundi mapanganib para sa mga senior na mayroon ng mga kondisyon tulad ng problema sa bato, sakit sa puso o alta presyon. Kaya't kahit na nakagiginhawa ang amoy at lutong nito, napakataas ng halaga. Bawat kain ay unti-unting sumisira sa iyong katatagan at nakalulungkot, madalas itong hindi napapansin hanggang sa ang mga epekto ay masyado nang malubha para baliktarin. Ngunit hindi lang bacon ang tila walang malay na karne na nagdudulot ng pinsala. May isa pang sikat na karne na madalas makita sa mga pambaon handaan at ihaw-ihaw na may sarili ring mga lihim na panganib. At ang isang ito, hindi tulad ng bacon, ay nagpapanggap pa na masustansya. Ating tatalakayin ito ngayon. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin ang punto bilang 2.
Pangalawa, mga processed meats. Ang kaginhawaang maaaring bumago sa iyong buhay. Para sa mga nakatatanda na mag-isang naninirahan o may limitadong budget, madaling maunawaan kung bakit naging pangunahing pagkain sa maraming tahanan ang mga processed meats. Sila ay madaling gamitin, nakabalot na, at nangangailangan ng kaunting paghahanda. Ang isang sandwich na may palamang cold cuts, isang hotdog, o ilang hiwa ng hamon ay tila isang simpleng paraan upang mairaos ang tanghalian. Ngunit may isang mapanganib na katotohanan sa likod ng kaginhawaang iyon. Ang mga processed meats ay dahan-dahang sinisira ang pundasyon ng inyong kalusugan. Ang mga processed meats ay kinabibilangan ng mga produktong tulad ng hotdog, longganisa, tosino, salami, hamon, at iba pang deli meats. Ang mga ito ay madalas na pinausukan, binabad sa sobrang asin, at nilagyan ng mga kemikal na preserbatibo. Ang mga prosesong ito ay nagpapahaba sa buhay ng karne at nagpapasarap sa lasa nito, ngunit nagdudulot din ito ng sobrang sodium nitrates at nitrites sa inyong katawan. Ang mga ito ay nagpapahirap sa mga daluyan ng dugo, nagdudulot ng talamak na pamamaga, at nagpapataas ng panganib ng stroke, pagpalya ng puso at kanser sa kolon. Sa isang mas batang katawan, maaaring kayanin pa ang mga ataking ito. Ngunit sa mga nakatatanda na ang mga sistema ng detoxification ay humihina na kasabay ng edad, ang mga epekto ay dahan-dahang naiipon, ngunit may malaking pinsala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit istintata sa bamayan si gramo lamang ng processed meat bawat araw katumbas ng 2 hiwa ng hamon o isang hotdog ay nagpapataas ng panganib ng kanser sa bituka, colorectal cancer ng 18%. Opisyal na iniugnay ng World Health Organization ang mga processed meats sa mas mataas na panganib ng kanser. Partikular na nasa panganib ang mga senior na umiinom na ng iba't ibang gamot, may mahinang immune system at may mga sensitibong organo. Kung isasama pa rito ang mataas na antas ng sodium, ito ay isang tiyak na paraan upang palalain ang stress sa bato, pagmamanas, water retention, at alta presyon, 3 sa mga pinakakaraniwang isyung pangkalusugan sa mga may edad na 65 pataas. Ngunit ang mga karneng ito ay nagpapanggap bilang mga malusog na pagpipilian dahil madalas silang ibinebenta bilang lean o delat. Ang isang turkey sandwich ay maaaring mukhang hindi nakasasama, ngunit kung ito ay naglalaman ng cured o pinrosesong karne, naglalagay ito ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga at mga preserbatibo diretso sa iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, binabawasan nito ang pagiging nambabanat ng iyong mga ugat, pinipinsala ang iyong pag-iisip at ginagawang mas mahirap na mapanatili ang pangkalahatang kagalingan. Marahil ang pinakanakalulungkot ay ang mga nakatatanda na naghahanap ng madali at komportableng pagkain ang madalas na pumipili ng mga processed meats. Ngunit ang simpleng kaginhawaang iyon ay maaaring may kapalit na pagkawala ng kalayaan, paghirap ng puso at paghina ng isip. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, ang ilang minutong natipid ba ay katumbas ng mga taon na maaaring mawala. Ang pag-iwas sa processed meats at bacon
ay tila isang mas ligtas na pagpipilian, at ito nga ay totoo sa maraming aspeto. Ngunit may isa pang uri ng karne na mas mapanlinlang ngunit kasing mapanganib. Ito ay kinagigiliwan sa mga steakhouses pinupuri dahil sa yaman ng lasa nito at madalas kainin ng medyo hilaw rare para sa mas malinamnam na karanasan. Ngunit para sa mga senior, ang sikat na karneng ito ay maaaring nagdadala ng higit pa sa lasa. Maaari itong magdala ng panganib. Ating tuklasin ito sa susunod. Pangatlo, pulang karne mula sa industrial farms, lalo na kung hilaw, ang lasang kalaban ng iyong kinabukasan. Para sa marami, ang isang makatas at medyo hilaw na steak ay isang simbolo ng luho. Isang paraan upang mag-relax pagkatapos ng isang mahabang araw, ang sentro ng mga di malilimutang handaan o isang lasa ng isang bagay na malakas at likas. Gayunpaman, para sa mga taong higit sa estimam ang halaga ng karangyaang iyon ay maaaring mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pulang karne, lalo na kapag hindi gaanong luto at mula sa mga industrial farms, ay hindi lamang mabigat sa tiyan, mabigat din ito sa puso, kasukasuan at utak. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating sistema ng panunaw ay nagiging hindi na kasing episyente, bumabagal ang ating metabolismo at ang ating immune system ay hindi na gumagana ng kasing tumpak tulad ng dati. Ang mga protina at saturated fats mula sa pulang karne, lalo na mula sa mga hayop na pinalaki sa mga factory farm at pinapakain ng butil grain-fed, ay nagiging mas mahirap tunawin para sa mga bato, atay at kolon. Bukod dito, kapag ang steak ay niluto sa rare na temperatura, ang mga posibleng mikrobyo tulad ng E. coli o Listeria ay maaaring hindi tuluyang mamatay, na maaaring maging mapanganib para sa mga matatanda na may mahinang immune system. Ngunit may isang mas tuson na banta kaysa sa posibilidad ng impeksyon, ang pamamaga o inflammation. Ang pulang karne ay mayaman sa isang sangkap na tinatawag na arachidonic acid na nagpapasigla sa mga nagpapa-inflamang reaksyon ng katawan. Sa mga mas bata, ang pamamaga na ito ay maaaring kayanin ng katawan. Ngunit sa mga matatanda na nakikipaglaban na sa sakit sa puso, arthritis, o paghina ng pag-iisip, ang karagdagang pasanin na ito ay maaaring magpalala ng mga umiiral na kondisyon at mag-trigger ng mga bago. Maaaring hindi man lang namamalayan ng mga senior na ang karne sa kanilang plato ang bahagyang may kasalanan kung sila ay nakararanas ng pananakit ng kasukasuan, pagiging malilimutin, cognitive fog o pagkapagod. Nariyan din ang paraan ng paghahanda ng pulang karne. Ang pagpansir, pagblacken o pag-ihaw nito hanggang sa perpeksyon, ngunit ano ang kapalit? Ang kapalit. Kapag ang karne ay niluto sa mataas na temperatura, nabubuo ang mga heterocyclic amines HCAs at polycyclic aromatic hydrocarbons PAH na iniuugnay sa mas mataas na panganib ng ilang uri ng kanser, lalo na sa colon at prostate. Kapag isinama ito sa isang mas mahina at mas mabagal gumaling na sistema ng panunaw, ang resulta ay isang dahan-dahan ngunit kapansin-pansing pagbaba sa pangmatagalang kalusugan. Ang pulang karne ay partikular na mapanlinlang dahil madalas itong ipinakikilala
bilang mayaman sa protina at iron. Ito ay totoo, ngunit hindi kumpleto ang kwento. Ang parehong iron na tumutulong sa pagdadala ng oxygen ay maaari ring maipon sa katawan ng mga nakatatanda at magdulot ng oxidative stress, lalo na kung walang sapat na antioxidants upang labanan ito. Ito ay nagpapataas ng posibilidad ng mga sakit na degenerative at nagdudulot ng mas maraming pinsala sa mga sel sa paglipas ng panahon. Para sa mga matatanda na nais mapanatili ang kanilang kalayaan, linaw ng isip at sigla oras na para pag-isipang muli ang pagkain ng steak na iyon. Ang tila lakas sa panlasa ay maaaring unti-unting sumisira sa lakas mula sa loob ng iyong katawan bawat kagat araw-araw. Ngunit hindi kailangang maging kaaway ang karne. Hindi lahat ng karne ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, sa susunod na bahagi, ibubunyag natin ang 3 makapangyarihang mapagkukunan ng protina na maaaring magpatibay ng iyong mga buto, magpatalas ng iyong isip, at suportahan ang iyong puso. Ang 3 pinakamahusay na karne na dapat kainin ng mga senior. Una, wild-caught salmon, ang karne na nag-iisip para sa iyo. May ilang pagkain na perpektong kumakatawan sa mapayapang karunungan na matatagpuan sa kalikasan, at isa na rito ang wild-caught salmon. Para sa mga senior na humaharap sa mga hindi maiiwasang pagbabago ng pagtanda tulad ng bumabagal na memorya, nananakit na kasukasuan, at patuloy na pagkapagod, ang partikular na karneng ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay gamot na nagbabalat kayong pagkain. Ang salmon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kaalyado para sa mga nagnanais na palakasin ang kanilang puso, panatilihin ang kanilang talas ng isip at tumanda, hindi lamang ng mas matagal, kundi ng mas mahusay. Ito ay dahil sa masarap nitong lasa na banayad din sa katawan. Ang nagpapatingkad sa wild-caught salmon ay ang kahangahangang konsentrasyon nito ng omega-3 fatty acids, partikular na ang EPA at DHA. Ang mga ito ay kritikal sa pagpapanatili ng lakas ng mga ugat, balanse ng emosyon at paggana ng utak. Hindi lamang sila mga sustansya, nagsisilbi silang mga tagapagtanggol. Ayon sa pananaliksik mula sa Harvard at sa Journal of the American Geriatric Society, ang regular na pagkonsumo ng omega-3 fatty acids ay maaaring magpabagal sa pag-unlad ng Alzheimer's disease, bawasan ang pag-urong ng utak, at mapabuti pa ang mood at kalidad ng tulog, 2 issue na madalas harapin ng maraming matatanda. Ngunit hindi lamang utak ang pinoprotektahan ng salmon. Sinusuportahan nito ang puso, ang pundasyon ng buhay. Ang mga taba nito ay napatunayang nagpapababa ng presyon ng dugo, nagbabawas ng triglycerides, at nagpapataas ng pagiging nababanat ng mga ugat, na lahat ay tumutulong upang maiwasan ang atake sa puso at stroke, 2 sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga may edad na may titamima pataas. Bukod dito, salungat sa maraming karne na nagdudulot ng pamamaga, ang salmon ay aktwal na binabawasan ito. Ang astaxanthin, ang pigment na nagbibigay dito ng kulay rosas, ay isa sa mga pinakamalakas na natural na antioxidants na natuklasan ng siyensya. Kasing halaga ng mga taglay nito ay ang mga wala rito. Walang mapanganib na antibiotics, artificial na hormones,
at sobrang saturated fat sa salmon. Itinataguyod ng salmon ang malinis na pagkain na mahalaga para sa mga senior na may mahinang immune system, sensitibong bato o mas mabagal na panunaw. Hindi tulad ng mga sobrang prosesong pagkain o pulang karne mula sa mga industrial farms. Maging ang tekstura nito ay mahalaga. Ang malambot at madaling madurog na tekstura ng salmon kapag naluto ng maayos ay ginagawang mas madali itong nguyain at lunukin, isang delikado ngunit mahalagang salik para sa mga matatanda na may mga problema sa ngipin o dysphagia, hirap sa paglunok. Ito rin ay maraming gamit kahit na baked, steamed o inihaw na may mga herbs at olive oil. Nagbibigay ng nutrisyon ang salmon nang hindi mabigat sa pakiramdam. Ang pagkain ng wild-caught salmon 2 o 3 beses sa isang linggo ay hindi isang diet fad. Ito ay isang sinasadyang pamumuhunan sa pagkilos enerhiya at memorya. Ito ay pagbibigay sa iyong katawan ng mga kasangkapan upang mapanatili ang buhay na nais mo pa ring ipamuhay. Para sa mga senior, ang pagkain ay hindi na lamang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa paggana. At bagamat ang salmon ang pinakahuling pagkain para sa utak, may isa pang karne na madalas na binabalewala ngunit tahimik na nagbibigay ng bagong buhay sa mga katawang nagkakaedad. Ito ay pamilyar, payat at nakakagulat na malakas. Ating talakayin ito ngayon. Pangalawa, free-range na manok. Ang banayad na lakas ng pagtanda. Minsan, ang mga pinakasimpleng ideya ang nagbubunga ng pinakamahusay na mga resulta. Sa isang mundong puno ng mga komplikadong gabay sa nutrisyon at mga uso sa dieta, ang simpleng manok ay may tahimik na kapangyarihan, lalo na kapag ito ay fresh o native, hindi pinroseso at niluto ng may pagmamahal. Para sa mga nakatatanda, ito ay higit pa sa isang payat na pagpipilian ng karne. Ito ay isang matalinong dieta na nakapagpapagaling at tumutulong sa halos lahat ng sistema ng katawan nang hindi naglalagay ng labis na pasanin. Ang free-range na manok ay mayaman sa mataas na kalidad at madaling matunaw na protina na lalong nagiging mahalaga at mas mahirap gamitin habang tumatanda. Ang sarcopenia, isang kondisyon kung saan natural na nawawalan ng mas ng kalamnan ang katawan pagkatapos ng edad na 60 ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, nagdudulot ng kahinaan at nagpapabagal sa paggaling mula sa sakit. Ang manok ay mayaman sa leucine, isa sa mga amino acid na mahalaga para sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga kalamnan. Para sa mga senior, ang pagbabalanse ng nutrisyon at paggana ng organo ay mahalaga. Ang manok ay perpektong pagpipilian dahil madali itong tunawin at hindi nagpapabigat sa mga tumatandang bato tulad ng mas mabibigat na karne. Ngunit higit pa sa protina ang naiaambag ng ibong ito. Ang free-range na manok ay naglalaman ng vitamin B6 na sumusuporta sa paggana ng utak at tumutulong sa regulasyon ng mood at tulog, dalawang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng emosyonal at mental na kagalingan. Naglalaman din ito ng niacin na mahalaga para sa produksyon ng enerhiya sa mga cell at zinc na sumusuporta sa immune system. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang magbigay ng pundasyon ng sigla na nagpapanatili
Sa mga matatanda na aktibo, may sariling kakayahan at malinaw ang isip. Mahalagang piliin ang manok na pinalaki sa pastulan o free range katulad ng ating mga native na manok. Ang mga ibong ito ay hindi binibigyan ng mga hormones o antibiotics at pinalaki sa mga kapaligiran na nagtataguyod ng mas natural na pag-unlad. Ang resulta karne na may mas mataas na integridad sa nutrisyon, mas malinis na lasa, at mas mahusay na komposisyon ng taba. Sa kabilang banda, ang manok mula sa industrial na pag-aalaga ay madalas na naglalaman ng mga latak stress hormones at mga nakatagong lason na mas mahirap alisin para sa mga katawang nagkakaedad. Ang paghahanda ng manok ay mahalaga rin. Kapag nilaga, inihaw o ginisa na may olive oil at mga herbs, ito ay nagiging isang uri ng gamot. Ang mas malambot na tekstura nito ay ginagawa rin itong mas madali para sa mga taong may problema sa paglunok o pagnguya, kaya't ang mga matatanda ay maaaring kumain ng walang anumang discomfort. Sa maraming aspeto, ang free-range na manok ang nakatagong bayani ng malusog na pagtanda. Hindi ito magarbo, ngunit ito ay maaasahan, nag-aalok ng proteksyon sa immune system, suporta sa istruktura ng katawan, at pare-parehong enerhiya sa bawat pagkain. Ito ang uri ng karne na nagpapalakas sa iyo, hindi lamang nagpapakain sa iyo. Ngunit may isa pang karne na binabaliwala ng marami, isang hindi inaasahang pagpipilian. Bagamat hindi ito kasama sa karamihan ng mga pang-araw-araw na dieta, ito ay napakayaman sa mga mahahalagang sustansya na kahit isang maliit na bahagi lamang ay maaaring magtaguyod ng kalusugan ng sel sa mga kamangha-manghang paraan at magpabata sa mga tumatandang utak. Ating tuklasin ito. Pangatlo, atay ng baka na pinakain ng damo, ang multivitamin ng kalikasan. Bagamat maaaring hindi ito ang pinaka-kaakit-akit na karne, ang atay ng baka na pinakain ng damo grass-fed beef liver ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakamasustansyang pagkain sa mundo. Para sa mga senior, ito ay maaaring isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na kasangkapan upang maibalik ang katatagan, lakas at linaw ng isip kapag ang mga antas ng enerhiya ay nagsisimulang bumaba at ang linaw ng isip ay nagiging mas mahirap mapanatili. Nagbibigay ang atay ng isang kakaiba at tunay na pundasyong sustansya na tumutugon sa pinakamahahalagang pangangailangan ng katawan na may kaugnayan sa edad, sa antas ng sel. Walang gamot na makakapantay sa dami ng mga bitamina at mineral na matatagpuan sa atay ng baka na nagmumula sa mga responsableng pinalaking baka na pinapakain ng damo. Sa isang maliit na serving lamang, makakakuha ka ng napakaraming vitamin B12 na mahalaga para sa kalusugan ng mga nerbiyos, regulasyon ng mood at paggana ng utak. Maraming mga matatanda ang hindi namamalayan na sila ay may mababang antas ng BPO dahil napagkakamalan nilang normal na pagtanda ang mga sintomas tulad ng pagbabago ng mood, pagkapagod, at pagkawala ng memorya. Sa katunayan, maaaring sila ay kulang lamang sa nutrisyon, ngunit ang mga benepisyo ng atay ay higit pa sa B12. Naglalaman din ito ng maraming iron, particular na ang heme iron na mas madaling maabsorb kaysa sa iron mula sa mga sintetikong suplemento o mga pagkaing halaman. Para sa mga nakatatanda,
lalo na sa mga kababaihan at sa mga may anemia o mga problema sa sirkulasyon, ito ay napakahalaga. Ang iron ay direktang nag-aambag sa paghahatid ng oxygen sa utak at mga kalamnan na nagpapabuti sa linaw ng isip at pisikal na lakas. Nariyan din ang vitamin A na matatagpuan sa atay sa pinakaaktibong anyo nito bilang retinol na kailangan para sa paggana ng immune system, malusog na paningin at pag-aayos ng balat. Bukod dito, ang atay ay naglalaman ng folate, zinc, copper, choline at CoQ10 na lahat ay tumutulong sa detoxification, paggana ng mitochondria at kalusugan ng puso, mga sistemang unti-unting humihina sa pagtanda. Dahil sa mataas na nilalaman nitong nutrisyon, ang atay ay dapat kunin ng maingat at sa katamtamang dami. Ang isang beses o 2 beses sa isang linggo ay higit pa sa sapat. Kapag niluto ng maayos tulad ng ginigisa sa sibuyas o isinasama sa mga ulam tulad ng menudo o igado, ito ay maaaring maging hindi inaasahang masarap at mayaman, nagbibigay ng parehong sustansya at kasiyahan. Ang organ meat na ito ay maaaring magkaroon ng halos terapeutikong epekto sa mga matatanda na nararamdaman na tila unti-unting nawala ang kanilang sigla, humina ang kanilang memorya, o hindi na gumagana ang kanilang immune system tulad ng dati. Ito ay hindi lamang nagpapakain, ito ay muling nagtatayo. Ang halaga ng bawat pagpili. Bagamat ang atay ng baka ay isang powerhouse ng nutrisyon, parehong mahalaga na malaman kung aling mga karne ang dapat iwasan, dahil kahit isang maling desisyon ay maaaring baligtarin ang lahat ng iyong pinaghirapang mga benepisyo. Kaya't huminto tayo sandali upang mag-isip. Ang aral sa karne ay hindi lamang sa kung ano ang ating inilalagay, kundi pati na rin sa kung ano ang ating isinasakripisyo. Bawat desisyon na gagawin ninyo tungkol sa kung ano ang inyong kakainin ay mahalaga, lalo na pagkatapos ng edad na 65. Ang mga pagpiling ito ay ginagawa ng paunti-unti, banayad at dahan-dahan, hindi lahat ng sabay-sabay o sa isang dramatikong paraan. Depende sa kung ano ang pipiliin ninyong ipakain sa inyong katawan. Ito ay maaaring lumaban para sa inyo o bumigay. Isang subo sa bawat pagkakataon. Ang pagkain ng karne ay maaaring magpanatili sa inyong katawan na gumagalaw, magprotekta sa inyong puso at magpakain sa inyong isip, o maaari nitong ubusin ang inyong enerhiya, sirain ang inyong memorya at wasakin ang inyong pakiramdam ng kasarinlan. At ang halaga ng paggawa ng masamang desisyon ay hindi laging halata. Hindi ito limitado sa mga numero ng kolesterol o presyon ng dugo. Maaari itong magpakita bilang patuloy na pagkahapo, pagiging malilimutin na nagsisimulang mag-alala sa inyong pamilya, o paninigas ng katawan na pumipigil sa inyo na maglakad sa umaga. Ang karamihan sa mga senior ay hindi nararanasan ang mga epekto ng masamang gawi sa pagkain hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit sa puntong iyon, ang pinsala ay nagawa na at mas mahirap itong baligtarin kaysa iwasan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na gumawa ng maliliit at sinasadyang mga pagsasaayos ngayon. Hindi ninyo kailangan ng isang kabuuang pagbabago sa dieta. Ang kasiyahan sa pagkain ay hindi kailangang isakripisyo.
Ang kailangan ninyo lang gawin ay gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Sabihin ang hindi sa mga karneng nakakasama sa inyong kalusugan tulad ng mga sobrang proseso puno ng kemikal o sobrang matatabang karne. At sabihin ang oo sa mga karneng mabuti para sa inyong katawan tulad ng isdang nahuli sa kalikasan manok na pinalaki ng malaya at mga organ meats na mayaman sa sustansya. Sila ay higit pa sa pagkain. Nagsisilbi silang panggatong para sa isang mas malakas, mas mahaba at mas malinaw na buhay. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, tandaan ninyo, to sa buhay, laging may kaakibat na halaga ang bawat desisyon. Maaari ninyong bayaran ang halaga ng disiplina ngayon o bayaran ang halaga ng pagsisisi bukas. Ang pagpili na kumain ng malusog na pagkain ay ang pagbabayad ng halaga ng disiplina. Ito ay isang maliit na bayad araw-araw. Ang pagpili na balewalain ang inyong kalusugan ay ang pagpili na bayaran ang halaga ng pagsisisi, isang napakalaking bayarin na kinabibilangan ng mga nawalang pagkakataon, nabawasang kalayaan at mga araw na puno ng sakit. Ang kalusugan ay hindi lamang ang pag-iwas sa sakit. Ito ang pagkakaroon ng lakas at sigla upang masiyahan sa bawat sandali kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Panahon na ninyo ngayon. Nagbago ba kayo ng inyong dieta sa paraang nagkaroon ng malaking epekto? Aling karne ang talagang kailangan ninyo o iniiwasan? Nais naming makipag-usap sa inyo. Ipagpatuloy natin ang usapang ito tungkol sa kalusugan ng mga senior sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Ang layunin ng mga talakayang ito ay hikayatin kayong mamuhay ng lubusan at tunay. Ako'y labis na matutuwa na marinig mula sa inyo. Ngayon, mag-isip sandali at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanang ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi, huwag mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, tandaan na mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating mga video sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay. Salamat sa inyong panonood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa inyong nais.